And all the time, God is good. lahat ng nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Ayan, hallelujah. Ang Diyos ay tunay na mabuti. Amen? Amen. Pero medyo ang ating mensahe ngayon ay tungkol pa rin sa kabutihan ng Diyos. Pero sisimulan muna natin dun sa medyo parang hindi mabuting balita. Ano ba gusto nyo muna? Bad news, good news? Bad news. Bad news muna bago yung good news. Ano? May mga transgender na hindi pinapasok sa isang club sa Makati nitong nakaraang weeks na to. Dahil ang sabi ng club na yon sa Makati, bawal daw doon ang mga transgender. So hindi sila pinapasok. Ganyan din ang nangyari kay Inday Garutay nung unang panahon. Hindi rin siya pinapasok sa isang bar sa nagreklamo siya. Kamakailan lang, ang Kuya A.R. nyo ay nag-post ng video tungkol, sino ba nag-post ng video? Ikaw, ako? Post video about... Yung pinatay na doktor? Ay, ako. Oh, yun. Pinost ng Kuya A.R. nyo yun, yung pinatay na doktor sa Davao, na binidyohan pa nung dalawang lalaki habang pinapatay nila yung doktor. Bacolod. Sa Bacolod? Hindi pala sa Davao, sa Bacolod nangyari. At doon sa video na yun, tumatawa pa yung pumatay. Oo, yung dalawang lalaki, tapos parang naglalaro pa sa camera na parang okay lang sa kanilang patayin yung doktor. Na ang sabi, yung daw ay bading at nirape daw silang dalawa. Pero ang sabi ng mga pulis, wala naman dun sa video na nirape sila eh. Ang nandun sa video, pinatay nila yung doktor. Wala silang problema. At wala silang pruweba dun sa video na Magkausap pa nga sila. nag-usap pa nga sila dun. So, kamakailan lang din ang ating kaibigan na si Emil ay humingi ng tulong dahil yung kanyang kaibigan na transgender din ay pinatay sa Canada at iniwang nakabitin sa puno. Ngayon, sa 21, darating yung bangkay niya sa Montalban, Rizal at pinakikiusapan tayo na tayo ang mag-isa at magbasbas. Ayaw basbasan. Kasi ayaw basbasan dahil ang transgender siya, nakasuot girlalo hanggang sa kanyang kabakong at nakahilis pa daw. O kaya ayaw basbasan. So tayo ang magbabasbas. Ayaw niyo siyang basbasan. Kami ang magbabasbas. Amen? Amen. So, itong lahat ng ito ay larawan ng discrimination. Actually, hindi ito larawan. Hindi lang ito larawan, kundi ito ay isang katotohanan. Realidad. Realidad. Totoo to. Hindi to TV. Hindi to pelikula. Totoong nangyayari sa ating paligid. At ang discrimination, laganap ito sa buong mundo. Kahit sa pamahalaan, kahit sa tahanan, kahit sa trabaho, di ba? Doon sa pinagtatrabahuhan nyo, yung pagmamayari ni Bob, di ba, bawal daw doon ang mga bisexual. Pag nalamang bi ka, tatanggalin ka daw doon, o hindi ka, tatanggapin. May mga ganong drama sa maraming mga trabaho ngayon. Sa school. Laganap din iyan sa school. At pati sa simbahan, hindi nakaligtas ang ganitong uri ng kasamaan. At ang masaklap, kung sino pa ang simbahan, sila pa ang nagkakalat ng discrimination. Kaya sa Amerika, maraming nagpapakamatay ng mga bakla eh. Bakit? Isa daw sa mga dahilan dahil daw sa religion. At ang unang may kasalanan nito, mga Christian churches, sabi sa pag-aaral sa Amerika. Andiyan ba kayo mga anak? Ito, totoo to. Hindi to biro. Tunay na buhay to. Baka mamaya isang araw, wag naman sana. Baka mamaya may isa sa atin dito nakabitin na lang sa puno. Wag naman sana. Knock on wood. So ano ba ang discrimination muna? Any idea kung
Anong discrimination? Yung mga hindi nag-Bible study. Any idea? Okay. Ang discrimination daw ay paggawa o pagbibigay ng isang pagkakakilanlan na pabor o hindi pabor laban sa isang tao o bagay na ang basihan ay ang kanyang kinalalagyang grupo, klase, kategorya, na kung saan ang isang tao ay hinuhusgahan ng ayon sa kanyang grupo kaysa sa kanyang pagiging individual. Halimbawa, sumama ka sa isang grupo ng lasenggo. Anong tawag sa ilang tao? Lasinggero. Sumama ka sa isang grupo ng mga mahilig mong babae. Anong tawag sa iyo? Babaero. Sumama ka sa isang grupo ng mga mahilig sa lalaki. Anong tawag sa iyo? Bakla. Mga bakla. Di ba? Hinuhusgahan ka ng tao ayon sa grupong iyong sinasamahan. At itong masaklap. Ang discrimination, hindi lang yung panghuhusga. Minsan madalas, hinuhusgahan ka sa pamamagitan ng itsura mo. Diba? Naka-makeup lang. Ang baboy naman ito. May ganun ng paghusga. Naka-makeup lang ha. O kaya, naka-heels. Ang laswa naman yan. Alam mo yun, nahusgahan na base sa itsura. Ganyan ngayon eh. Ano ba yung mga iba't ibang manifestation ng discrimination? Una, bigotry. Ang ibig sabihin ng bigotry, ito yung matigas ang ulo mo at ayaw mong igalang yung paniniwala ng iba. Yun ang bigotry. Katulad ng maraming mga tao ngayon. Di ba? Ang daming mga bigots na tinatawag. Okay? Mga matitigas ang ulo. Kung baga ganito, kung ayaw mong maniwala sa amin, papatayin kita. Ganon ang drama. Takutan nito, te. Ganon ang mga bigot. Kung ayaw niyong maniwala sa amin, patatahimikin namin.